Hello, good morning mga Lodi. Good morning mga Tito Tita. So for today's video is yung pig pen po ng brother ko. Gagawin ko munang kulungan ng mga manok. Since wala naman tong mga baboy, kasi nahirapan din sila mag-alaga ng baboy, guys. Sobrang mahal ng pakain ng baboy. Dating kulungan ng mga baboy ng brother ko. Pero yung kulungan ng baboy ko, nakasemento yun. Sabi ko sa brother ko, kung po pwede, gamitin ko lang muna to para ilagay dito yung mga sisiw. Yung mga sisiw na nilagay ko sa aking kulungan na ginawa. Sabi ng binilhan ko ng mga sisiw, dapat daw yung mga sisiw na nandyan sa mga ginawa kong kulungan, hindi daw dapat ganun. Hindi daw naka-elevate kasi malalamigan daw sila. May hangin daw na papasok doon sa ilalim. Ginawa ko dito kasi since nakakwarto-kwarto naman tong kulungan ng baboy ng brother ko, ayusin na lang yung bubong at saka ipapartition ko po ito kasi paghahanda na rin sa breeding ba. Gaya ng yung mga sisiw na binili ko, pag gusto mo mag-breed ng lahat puro itim, yun, i-separate mo yung mga itim, yung mga lalaki at saka mga babae na mga sisiw na mga itim, ihiwalay mo para yung mga nila, yung breed nila is lahat puro itim. Kung puro brown naman, separate mo yung puro brown. Kasi for sure naman may mga lalaki na brown, may babae na brown. Para color coding. Color coding yun, sabi ng binilhan ko ng ang tawag doon, Rhode Island chicken, yung breed nila. Pero sabi nila, pag gusto mo nung pareho yung kulay, pareho brown, pareho black, i-separate mo pag lumaki na sila. Mga within 3 months, for sure, sabi niya, malaki na yan. Magsisimula na yan, magkasta yung lalaki at magsisimula na rin yan mangitlog yung babae. Sabi ko sa kanya, kasi itong manok na to nangingitlog to kahit hindi kinakastahan ng lalaki. Pero sabi ng may-ari, hindi naman siya mapipisa, wala siyang sisiw kasi wala siyang similya. So sabi niya, pag lumaki sila, ihalo-halo mo, babae, lalaki, halo-halo for breeding ba. So ito yung ginagawa namin dito, itong kulungan na to, paghahanda na rin yan sa segregation. Lalaki na puro brown, babae na puro brown, dapat isasama-sama mo sila dito. Tapos yung itim, yan dito, makikita nyo, nakapartition siya, kwarto-kwarto ba na kawayan. Ayan, nilinis muna namin dyan bago ayusin namin yung bubong. Meron naman dito mga kulungan ng manok yung brother ko, yan, nakikita nyo yan. Kasi meron din siya dito inaalaga ang mga native at saka yung mga pangsabong. O, makikita mo, itong mga damuhan na to, itong mga damuhan na to, pag lumaki na sila, ibabakod ko to dito ng fishnet. Yun pa yung problema natin, yung fishnet, paano tayo bibili kasi medyo mahaba-haba yung fishnet na kailangan bilhin dito, guys. Nasa 100 square meter ata to. For sure, yun yung poproblemahin natin. Kung meron ako ngayong budget, ayusin ko na yung area, lalagyan ko na ng fishnet din para pag lumaki na sila, ayun, ready na sila for pag umaga, papakawalan natin sila sa kanilang kulungan. Pag gabi naman, ibabalik natin sila sa kanilang mga kwarto para safety na rin. Hindi siya kasi baka mayroon mga tao dito tuwing gabi manakaw, kasi hindi natin maiwasan, may mga magnanakaw na nagmamanman lang dito. Pag magbakod tayo ng fishnet, kailangan mayroon kubo-kubo sa gitna kasi pag masama yung panahon, halimbawa maulan o biglang umulan sa gabi, biglang umulan sa araw, meron silang masisilungan. Ayan, ito muna dito, close muna dito. Pero pag lumaki na sila, i-open natin yan, lalagyan natin ng pintuan, tapos ibabakod natin yung area ng fishnet.
medyo marami-rami pa rin yung ano kailangan dito sa pag-aalaga ng Rhode Island chicken. Yan o, tingnan mo itong kwarto na to. Sabi, ito yung mga rias-rias na yan, ano pa yan, isi-secure pa yan o. Kumuha kami ng plywood sa bahay. Ito yung ginamit kong plywood. Gagamitin muna namin yung pagpalit ko ng alcoba. Buti na lang itinago ko. Hinihingi to sa akin. Buti na lang hindi kinuha sa bahay. Magagamit pala sa pagpagawa ko ng kulungan ng manok. So kasama ko dito si Totoy. Ito yung pinsan ko. Siya yung gumagawa ng ng kulungan. Yung kulungan ko na pinagawa na nilagyan ko muna ng mga sisiw, ngayon siya din ang gumawa. Siyempre nagbibigay tayo yung kanyang talent fee. Kasi siya nagpapadjak yan. Namamasayros ng pedicab. Dapat anuhin natin. Bibigyan natin siya ng tawag doon, yung sahod niya, kasi meron siyang mga anak na pinapakain. Kailangan kasi hindi siya nakapag-drive, hindi siya nakapamasada. Bibigyan natin siya ng kanyang honorarium, kumbaga honorarium, talent fee, sweldo. Yan, dito ilalagay niya o pinalagay ko diyan yung plywood. Itong plywood na to medyo ano na siya, marupok, pero okay lang kasi tinanggal yan sa kisame ko. Lalagay dyan para hindi makalabas yung sisiw. Magkabilaan yan, lalagay dyan. So ngayon nagbumili ako ng ng medisina, vitamin. Sabi ng binilang ko dito na veterinarian, all in one na yan. Pwede yan sa kanilang para di madapuan ng mga sakit. Ayan, vitamins, antibiotic. Nilagyan ko yung inumin ng ng mga manok. Tapos itong lalagyan ng inuman ng manok, binili ko din yan ng 150 guys. Isa pa lang yung nabili ko. Ayan, medyo marami-rami pa din yung mabibili natin yan. Ayan, tumatapon pa yung tubig oh. Natatapon pa yung tubig kasi hindi nakalak. Ayan, ilalagay natin yan doon sa kanilang kulungan. Siyempre, sisecure din natin yung mga yung health and wellness ng mga natin, ng mga alaga natin. No? Nakikita nyo dito, sinicure natin yung kawayan. Nakita nyo kanina mga rias-rias ng kawayan. Tapos nilagyan natin magkabilaan ng plywood kasi mga sisiw nga pala sila. Madali daw sila lamigin, sabi ng pero pag malaki na sila, kagaya ng tao, pag malaki na, kaya na yung init, kaya na yung lamig. Yan. Pang mga bata pa dapat isi-secure natin. Ay ka makuha. Tapos kumuha kami dito ng lagyan namin ng mga damo, mga patay na damo, dried para yung mga kontra mga uga ba, ginaw mga sa mga damo na mas maganda sana pag may or ginabas dito. Pero kung mayroon kaming rice hull, hindi kaya uhot or ng upa, yung tawag doon sa rice mill, pwede yun pinaggaraban ng palay kasi pangontra din daw yun ng lamig. Ugang-uga na siya. So since wala dito sa amin, nasa Santa Fe, nasa malayo, kasi wala naman dito sa amin rice land, at saka wala naman dito malapit sa amin na rice mill, yung ginawa namin pwede daw itong mga itong mga damo, alaga kasi mga sisiw pa, mga na siya sa araw. Ilalagay natin doon sa semento. Nakikita niyo yung semento. Ilalagay natin yan doon para hindi sila lamigin. Ililipat ko nga pala guys yung yung mga sisiw ko na nilagay ko lang muna sa kulungan ng una kong pinagawa. Kasi sabi ng may nagsabi sa akin, dapat yung ilalagay mo diyan yung mga bagong pisa pa lang. Yung mga sisiw talaga. Ito kasi medyo malaki na siya. Malaki-laki na rin yung nabilhan ko. Blessing na lang. Shout out sa binilihan ko diyan. Kasi si hindi Richard doon sa Tolosa. Actually, yung mga binigay niya sa akin ng mga sisiw, medyo kasi malalaki iniilawan siya. Kasi yung mga sisiw na to guys, sa pag-aalaga ng Rhode Island chicken, kung talaga matyaga ka lang, kikita ka doon sa sisiw, kikita ka doon sa itlog, at saka kikita ka din sa karne. Kasi sa sisiw pa lang, one week pa lang, one week old pa lang, yung kantidad ng sisiw is 150 na. Bawat isa yun ha. Parang nanganganak na baboy. Bawat isa.
Kaya na ano ako na naibigan ko na mag-alaga nito kasi mas mahal yung sisiw guys. Yung binigay niya sa akin is about ano na siya, almost 1 month na daw sabi niya. 1 month na yan kasi malalaki na. Makikita nyo naman yung 1 week old na chicken kung gaano kalaki sa ano ko sa binili ko ngayon medyo malaki na guys. Mga 3 months mangingitlog na daw sabi niya. So shout out kasi binigay niya sa akin is malalaki na. Kailangan din niya ng ano ng pera kasi gusto niya magpagawa din siya ng mas malawak na ano kulungan ng mga manok niya doon sa Tolosa. Yung may area siya doon ibabakod daw niya ng fish net para doon nakagala lang yung mga malalaki niyang mga manok. Kasi nag-i-expand na siya ng kanyang chicken farm. Sabi niya, nag-umpisa daw siya ng 6 lang pero nangingitlog na. So ngayon, nag-harvest na siya. Mas maganda kasi guys, pag may budget ka, yung bibilhin mo hindi sisiw. Yung talagang nangingitlog na. Pag bumili ka ng 10 na babae, 5 na lalaki. Tapos yung mga babae nangingitlog na, tapos yung mga lalaki kumakasta na ba. For sure, pag sa araw na pagbili mo niyan, for sure kinabukasan meron ka nang i-harvest na itlog kasi mangingitlog na kasi. Tapos yung mga itlog, kung nasa sayo lang yan kung ibebenta mo or i-incubate mo. Pag i-incubate mo yung mga itlog, ayun, kikita ka doon sa mga sisiw. Pag mapisa na siya, sa sisiw ka nakikita, hindi na sa itlog. Pero pag marami-rami na yung mga itlog mo na naipon, pwede mo din siya ibenta. Sabi ng nabilang ko, yung itlog daw is nasa 15 pesos yung isa. 15. Hindi kasi siya ordinaryo na itlog. Pwede ka mag-breeding din. Mag-breed. So ngayon, umaga, ayun, pagkagising ko, balak ko sana yan, ilipat na ngayong umaga. Kasi kinabukasan na to eh. The next day na yan eh. Pagkagising ko, sabi ko, hindi ko muna ata to ililipat doon. Kasi, secure pa naman sila dito. Ito yung sinasabi ko sa inyong kulungan na ginawa ko na kung saan nandito pa sila. Yung kulungan doon sa brother ko, partition yun, kwarto-kwarto yun. Kaya napag-isipan ko na pakainin muna siya. Ito yung pakain nila. Medyo pino pa yung nila, yung granules nila, yung pakain nila. Alam nyo guys, isang lagay ko lang dito sa pakain nila, ubos agad. Ayan no. Improvise yan, kawayan yan na ginawa nilang parang pinggan nila. Kasi marami sila. Pinakain ko muna sila dyan. Yan, puno-puno yan. Tapos, lagay natin dyan sa loob. O diba, malalaki na sila. Kasi yung chicks, yung sisiw talaga, yung sisiw pa, yung maliliit pa. Ito kasi malalaki na sila na binigay sa akin. So, hindi lang magsabi ng binilang ko, hindi lang yan magtatagal. Lalaki na yan sila. Itong mga itim na to, puro lalaki daw. Yung malalaki diyan, medyo malalaki, mga lalaki. Yung medyo slim, yun yung mga babae. May slim, may maliit na babae na black, may malalaking black na lalaki. So ayan, may lalaki, babae. For sure, mga hindi to magtatagal. Ayun sinasabi ko dyan, yung sa silong ba, ayan, sa silong ng tulungan na to, sabi ng binilan ko, papasok daw yan dyan yung yung hangin. Pag tuwing gabi, giginawin daw sila dyan sa silong kasi naka chicken wire lang yung sahig nila. Tapos nilinis ko dyan yung mga nila, yung mga ipot nila, yung mga tae nila kasi every morning talaga nililinis yung kulungan ko kasi nandito yan sa gitna ng mga bahay. Baka ireklamo tayo, sabi na
mabaho. Pero hindi naman to mabaho, hindi katulad ng baboy na ano, magiging mabaho lang to pag hindi mo talaga lilinisin araw-araw. So ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next video. Pasensya na po kayo.